Makakausap po natin ngayon Senate Spokesperson Arnel Banyas. Attorney Banyas, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Corina. Magandang gabi po sa lahat ninyong manonood at saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Good evening, Attorney. This is Pinky Webb po. Ay, Pinky, sorry ha. Magandang gabi, Pinky. No Kumusta? problem, sir. So, June 2, balikan lang po natin yung schedule sa Senado. So, June 2, what can we expect po? Yung House Prosecution Panel po ba ay pupunta sa Senado? At sa June 3 po ba yung panunumpa ng mga senator judges? Sa June 2, inaasahan namin na, na dadalo ang House of Representatives Prosecution Panel. Bibigyan sila ng pagkakataon at 4 o'clock, bibigyan sila ng pagkakataon na basahin ng Articles of Impeachment. Sa latest na pronouncement ni Senate Secretary Ray Bantug, decision ng House kung isang tao ang magbabasa nung 7 Articles of Impeachment or pwede rin naman nalang mamaya sasabihin nila na gusto nilang iba't ibang tao ang magbabasa ng Articles of Impeachment. So yun ay regular session, mangyayari yun sa June 2, araw ng Lunes. Yes. Sa araw naman ng Martes, tulad ng nabanggit ninyo kanina, ay magsisimula kami ng alas 9 ng umaga. Yun ay yung formal at saka ceremonial na pagsisimula ng impeachment trial. Si Senate President Chis Escudero ay manunumpa at siya yung magiging officiating officer doon sa lahat ng ibang mga senador na manunumpa din sa June 3, araw ng Martes. Gaano katagal ho kaya yung schedule sa June 2 pagbasa po ng Articles of Impeachment? Is it just really reading the 7 articles and then magsasara po yun after reading it at 4 p.m.? What's happening on June 2 it is part of our regular session. Ang intindi ko is that they will just be asked to read the 7 articles. It's really just the headings or the main titles of the articles. They will not read the complete text. I see. I don't expect it to be very long insofar as the actual portion of the reading of the articles. Pero yun ay isang regular na session day sa amin. So maliban doon, inaasahan ko na mayroon pang ibang mga pag-uusapan ang mga senador pero wala na yung kinalaman sa impeachment. Sa June 3 po, yung susunod na araw, yung pong Martes, yun na po yung Opo. panunumpa at ito na po yung susuotin nila yung kanilang uniforme na bilang judge. Yes, yun pong robe ay isusuot po ng ating mga senators. At ang pagkakalam ko po ay we don't expect proceedings on June 3 to be very long. Baka po mga 1 oras lang po ang proceedings sa June 3. Ito po ay talaga lang po manunumpa ang mga senador at mag-i-issue po kami ng summons. Right. Tapos so malamang po na matatapos na po ng maaga ang session sa ang impeachment, ang paninimula ng impeachment trial sa June 3. At attorney, totoo ho ba na after po ng panunumpa at pag-i-issue po ng summons, ay kailan na po magpapatuloy o magre-resume ito pong impeachment court? Will it still happen during the 19th Congress o tatawid na ho kaya ito sa 20th Congress? Papaano ho kaya? Ang worry ko po ay ito po itatawid na po sa 20th Congress pag makatapos na po ang SONA. Ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, ito po ay malamang po sa July 30 na, kung saan manunumpa po ang mga bagong halal na senador ng 20th Congress. Apo. Pero pwede rin po na kung meron man po silang ibang mga submissions, kahit po wala po yung court, pwede naman po namin tanggapin ang anumang submissions na ibibigay ng hanin ng taga-usig at saka hanin ng tagapagtanggol. Attorney, kindly explain to us, magiging useless ho ba yung panunumpa ng 24 senator judges sa June 2 or rather June 3? Dahil sabi nyo nga, magkakaroon ng panibago na namang panunumpa ng senator judges sa 20th Congress. Hindi naman po mawawalan ng saysay kasi po hindi po kami makakapagsimula hanggang hindi po nakakapag-oath taking ang ating mga current na senators eh. Doon po sa oath taking yun po ang importante po doon na bago po kami mag-issue ng mga summons ay nakapanumpa na po ang ating mga senator judges.
Kasi po sila po ang basically ang magpapadala po ng summons at hindi po kami pwedeng gumawa ng kahit na anumang official na bagay hangga't ang ating pong mga senator judges ay hindi pa nakakapanumpa. I understand, Attorney. At yung summons po na ipapadala sa June 3, sino ho kaya ang unang padadalhan ng summon? Ang sa tingin ko po ang una po makakatanggap po ay ang si Vice Presidente Sara Duterte, papadala po namin sa kanyang opisina. And does that mean kapag ipadala po yung summon ay kailangan po munang sumagot o dapat ho pagka-resume ng trial sa 20th Congress ay ibig sabihin ho ba nun siya dapat ang unang, her presence is required, kumbaga? Ang nakalagay po dun sa summons ay meron po siyang 10 araw upang sumagot or tumugon dun sa ipapadala po naming summons. Tapos po kung sakasakaling magpadala na po siya, sasabihan naman po namin ang hani ng taga-usig na nagbigay na po ng sagot o ng answer at mayroon naman pong 5 araw ang House of Representative panel of prosecutors to give a reply within 5 days. I see. Paano po ang magiging media coverage ng impeachment trial, Attorney? Doon po sa June 2 at June 3, maglalabas po kami ng media guidelines para po especially sa June 3, inaasahan po namin na marami po tayong mga kaibigan sa media na gustong nandun po sila, present sila dun sa oath-taking po sa June 3. Yun, maglalabas po kami ng iba pa pong media guidelines. Ito po yung pagkakaalam po kanina na maglalabas po kami ng media guidelines for the July resumption ng impeachment trial. Magkakaroon po kami ng accreditation ng mga Media registered outfits. at legitimate na media outlets. Sila lang pong bibigyan po namin ng accreditation. Meron pong 30 seats. Bagamat we will be accrediting media outlets to be able to come to the Senate. Meron po kaming inalat na 30 seats lamang po para po sa media, sila po yung makakapasok po dun sa loob ng session hall during the impeachment trial. Pero yun pong mga cameras lang po ng Senate ang gagamitin po namin sa loob ng I see. session hall at yun pong mga media outlets ay pwede pong mag-request sa amin na at meron po kaming connection po nung gagamitin po namin yung aming distribution amplifiers na kung saan po pwede pong kumonekta po ang lahat po ng mga media. Ibig sabihin, Alam po namin na ito po Attorney, ay binabantayan po ng buong bayan, kaya po ang media po ay hindi po mawala ang media. Opo, so dun sa 30 po para malinaw na bibigyan po ng accreditation ay sila lang po ang makakapasok ay I'm assuming one per media outfit pero hindi po nila maaaring dalhin yung Ano po kanilang yun? mga cameraman. Wala pong camera po ang mga media outlets. Ang pagkakaalam ko po doon ay iba-iba po ang pwedeng pumasok po ng everyday dun po sa 30 allotted po. Hindi po sila pare-pareho. I Bibigyan po see. namin ng pagkakataon ang lahat ng mga media outlets na sila po ay makapasok. I see. Hindi po pare-pareho yung 30 Opo. media outlets for the entire duration of the impeachment. But will they be allowed to Ah, bring their cell phones in? Ang worry ko po, pwede po siguro magdala ng cellphone basta lang po naka-silent mode. Baka po maging stricto sila na kasi po ay po naming ma-distract ang prosecution tsaka po ang defense sa kahabaan po ng impeachment. Okay. Maglalabas po kami ng media guidelines Opo. in a few days intended for the July resumption po ng impeachment trial. July. Maraming salamat po sa inyong oras, Senate Maraming salamat, spokesperson. Vicky. Mabuhay kayong lahat. You too, Attorney Arnel Banyas.